Ang ganda ng bahay na pinapagawa mo. Nitso na lang ang kulang sa loob. Pwede nang musileo. Ito na ata ang comment na hanggang ngayon hindi ko pa rin nakakalimutan. Ang comment na to ay isa rin sa dahilan para lalo ako magsumikap. Hindi po para ipagmayabang ang pinangarap kong bahay para sa pamilya ko, kundi para maging inspirasyon sa iba. Pero ang realidad, sadyang may mga tao talagang hindi magiging masaya para sa'yo. Sabi nga ng nakakarami, gumawa ka man ng mabuti, may maririnig ka pa ring masama. 5 buwan na simula nang mabasa ko tong comment na to sa pinapagawa kong bahay. Baka nga mukhang musileo sa'yo ang bahay ko. Kaya ito, patuloy kong pinagsusumikapan para ma-improve. Anyway, ito nga pala ang update sa pinapagawa kong bahay. Unti-unti nang nag-i-improve. Nakapagpalagay na nga rin pala ako ng kisame. At saka yung kisame pinakube ko para medyo maganda. Simple lang ang kisame na gusto ko. At gusto ko lang sabihin na ang pinagawa kong kisame ay hindi para sa kagustuhan ng ibang tao. Yan po ay para sa kagustuhan ko. Tapos na rin po akong gumastos sa pagpapagawa ng electrical. Nakapagpalagay na ako ng mga switch, saksakan. Eto nga pala ang itsura ng kisame namin. Yan ang kisame sa unang kwarto. Tama ka, hindi pa maganda sa paningin dahil wala pang pintura. Pero para sa akin na first time magkakaroon ng kisame ang bahay, maganda na yan, sobrang ganda na yan. At ito naman ang kisame sa sala namin. Tama ka, hindi siguro yan kasing laki ng sala nyo. Pero para sa aking pamilya, malaki na yan. Pintura na lang ang kulang sa bahay namin. At saka mga mahahalagang gamit. Kung tatanungin nyo ko kung bakit wala pang pinto, pinapagawa ko pa yung pintuan. Ito nga pala yung magiging banyo namin, may isang bintana na maliit. Wala pang inidoro yan, kaya wag mong pansinin. Ang mahalaga may improvement na. Bibilihan na lang natin yan ng inidoro at saka mga gamit sa banyo. Pagkaya na ng budget ko. Baka nga pala may magtanong kung magkano yung nagastos ko sa pagpapalagay ng kisame. 100,000 po kasama na yung electrical, mga outlet, mga saksakan, mga switch. Yes mga isprikitik, saktong 100,000 ang naging kontrata ko sa pagpapalagay ng kisame tsaka mga outlet, pati yung pagre-retouch ng mga ibang parte ng bahay. Kasama na sa 100,000 yung mga retouch sa bahay na kailangang ibuli or palitadahan ng semento. Pero yung mga pinto, dahil wala pang pinto, abang muna yan, tsaka na yan i-finishing. Ito nga pala yung pangalawang kwarto. Nakakisame na rin at naka-finishing na rin yan. May abang na rin yan na saksakan at mga switch. Dahil tapos na po ako magpagawa ng kisame at electrical, ang sunod ko pong pag-iipunan ay pagpapagawa ng sahig namin. Opo, ipapatiles ko po ang sahig namin. Ito nga po pala yung labas ng bahay sa bandang gilid. Ayan po, nilagyan na rin po yan ng kisame. Tsaka may tutuluan na rin. Tamang-tama nga itong video na to kasi umuulan. Ito po ang gilid at labas ng bahay. Pati po sa labas ay naka-finishing na rin po. So pinturan na lang po ang kulang. Napakasarap makita na habang umuulan ay mayroon ng tutuluan ang tubig. Hindi katulad dati na babasa kami. Ito rin po yung sa harap. Ito po ang tinatawag na canopy. May 2 ilaw din po nakaabang dyan. Okay na rin po yan. Pero maiiba pa rin po yan once na maisip ko na pong magpalagay ng terrace. Pero hindi po muna sa ngayon kasi pag-iipunan ko po muna. Ito naman po sa kabilang gilid. Ayan po yung unang bintana. May canopy din po yan. Dati po sa pinakagilid, meron pong pinto dyan pero pinatanggal ko kasi parang mali po ang posisyon. So ginawang bintana na po yan. Tapos inilipat po ang pinto dito sa likod dahil dito po magpapalagay ng dirty kitchen. Sa bandang space na po yan. So maganda na ang posisyon ng pintuan namin, kasama po yan sa naging retouching at renovation. Kaya po umabot ng 100,000 ang pagpapagawa ng kisame at retouching pati electrical. Dahil po marami po akong gustong ipabago. Ayan po, pinto na lang din po ang kulang dyan dahil pinapagawa ko pa po yung pinto. Yung pinto po na pinapagawa ko po ay magandang klase ng kahoy. Isang pinto po nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Hindi pa po ito ang pinaka-final tour ng bahay. Update ko lang po ito sa mga nag-aabang ng update. Pati na rin sa'yo, Sir Edward Sibayan. Shout out sa'yo, maraming salamat sa motivation na binigay mo. Nakaka-inspire ang comment mo. Sana mga isprikitik, palagi tayong maging masaya sa mga achievement ng ibang tao. Huwag natin silang hilain pababa. Kung mayroon man po tayong nakikita na hindi maganda sa ating mata, let's give a constructive criticism. O kaya naman, kung wala naman tayong maitutulong at wala man tayong maiaambag, manahimik na lang tayo, di ba? Anyway mga isprikitik, si mama nga pala ang nagvi-video nito. Dahil hindi naman ako umuwi, nandito ako sa Maynila para maghanap buhay at mag-ipon ng pampaganda sa bahay namin.
Hindi ko alam kung kailan kami makakalipat at makakatira dito. All I know for sure, at least mayroon na po kaming inaabangan na bahay. At ang bahay po na pinapagawa ko, hindi ko po pinagmamayabang. Katas po ito ng pinaghirapan ko at pinagpaguran ko. Katas po ito ng pinagsikapan ko. Pinangarap ko po ito at trinabaho ko po ito ng marangal. Pinangarap ko po ito hindi lang po para sa akin. Pinangarap ko rin po ito para rin po sa pamilya ko. So hindi po ito Mosileo. Bahay ko po ito. Bahay ko po ito. Uulitin ko po. Bahay ko po ito. Proud ako na sabihin sa'yo na ang pinagtatawanan mong bahay na mukhang Mosileo ay malapit nang matapos. Kaya maging updated ka para makita mo ang ganda. Bye!